Ngayong hapon, isang guro na double trouble budol. Nanghingi na ulit sila. Sa mga 10,000. So, na-scam po kayo ulit. Event producer, talaga bang hindi na nagtanda? Perang pang debut sana, tinangay raw niya. Si Janice po, pag nakita mo siya, mabait na tao, pero hindi mo po alam na siya po pala ay isang scammer. Sa panahon ngayon na mahirap kumita ng pera, may mga salot talagang mananamantala sa pinaghirapan ng iba. Sa halip na magbanat ng buto, puhunan nila ang panloloko. Kilatisin natin ang mga delulu. Dapat laging budol alert. Magastos at matrabaho ngayon ang magpaparty, ha? Kaya naman marami na ngayon ang kumukuha ng mga events planner. Malaking negosyo. Kaya rin pinasok na ng mga mambubudol. Ano itong susunod na budol na ito? Pati mga events ngayon, no? Napasok Ito nga events planner natin na sinasabing ng budol, marami na raw na biktima. Pagdating ng mga nag-hire sa kanya, walang event. Grabe, nagpunta doon sa Walang lugar. event at na walang magaganap. nangyayari. Walang laman ang Oh, events my. place. Oh. Dito sa Pilipinas, ibang klase tayo maghanda kapag may okasyon. Mapabinyag, birthday, debut, lalo na kapag kasal. Pinaghahandaan, pinag-iipunan. Kaya naman itong mga taong to na lumapit sa amin dito sa TV5 na nabudol, isisiwalat nila kung paano sila naloko ng isang events coordinator na scammer pala. Dinayo ko ang Naik Cavite para puntahan ang lady guard na si Angeli. Isa siya sa mga nabiktima ng mambubudol umanong event coordinator habang on duty siya sa kanyang trabaho. Tao po! Pwede po pumasok? Lady guard sa Maynila si Angeli. Nagkataong day off niya ngayon kaya nagkaroon kami ng pagkakataong magkausap. Bale, Ma'am Angie, security guard po, no? Yes. Tapos sa dalawa ang anak, may trabaho naman si Mister. Yes po, meron. Gaano katagal na po tayong security guard? 6 years po. 6 years, matagal na rin po, no? Bali, kung saan naman po ang pasweldo pag ganun? Sa agency ko po, okay po siya. Maganda naman. Above minimum wage man ang kanyang kinikita, ayon kay Angeli, sapat lang ito para sa kanyang pamilya. Nag-aaral na kasi sa kolehiyo ang kanyang anak na babae habang nasa high school ang bunsong lalaki. Pero maliban sa maayos na pag-aaral ng mga anak, si Angeli gustong-gusto na mapaghandaan ang debut ng kanyang mag-18 years old na unika iha. Ano bang name ni panganay? Si Kate po. Si Kate. Kamusta po ang pagplan sana? 1 year ko po yung pinaghandaan yung debut ng anak ko. Tapos, siyempre, kasi sa gusto ko po at pinangarap ko po talaga. Kasi isang anak ko lang po, si Kate, na babae. Gustong-gusto ko po talaga i-debut kasi hindi ko po naranasan yun. At para maranasan ang dream debut ni Keith, si Angeli nag-ipon at nag-scout ng mga event coordinator. May mga nakausap naman siya, pero isang tao ang tila tumatak sa kanya. Ang coordinator na nakilala niya sa pangalang Janice. Paano po kayo unang nagkakilala? Nag-ano po siya, part po. Nakilala ko po siya doon. 2 beses po siya nag-photoshoot. And then, umasa po ako sa kanya na, siyempre, taga dito naman po siya sa amin. Tapos, isang barangay lang naman po ang So, pagitan. nung nagkakilala po kayo, nagkakwentuhan po? Yes po, nagkakwentuhan na po kami. And then, syempre, sabi niya sa akin,
ako na lang kasi mura po. Siyempre, parang napaakit din ako sa kanya. Nagsabi po ako sa kanya na sabi ko, ay, naghahanap po ako ng maging coordinator din ng dibo ng anak ko. Tinanong niya ako kung kailan. Sabi ko, June 15 po, sabi ko. And then sabi niya, kunin ko yung FB account mo. Di, binigay ko naman po siya. Tapos doon na po nabuo yung namin sa Messenger. Maayos na kausap at hitik sa promo ang pangakong debut ni Janice sa kanya. Idagdag pa ang sistema ng pagbabayad, utay-utay o installment at tuwing kinsenas katapusan. Ang una niyang bid sa akin ay 88K and then hanggat nilabas ko po yung mga pangangailangan hanggat sa bumaba po siya ng 50. And then yung 50 na yun, parang doon po kami nag-anuhang dalawa yung sa mga pangangailangan po. Siyempre, isang gwardiya po ako. Mabigat po yung pera. Tuwing sahod ko noon, binigyan ko siya muna ng 5K as 15 kinsinas. Aminado si Angeli na dala siya sa tamis ng dila umano ni Janice at ang kakayahan nitong mapagkasya ang 50,000 sa bisita na nasa 100 katao. Tapos ito pong napag-usapan nyo, ano po bang package, kumbaga ang in-offer niya? Anong mga sinabi niya na kaya kung ako magpo-provide nito? Ang pinangako niya po, kasi siya na po yung coordinator, catering, lamisa, upuan, utensil, backdrop stage, video cam, photo booth, and then makeup artist po ng anak ko. Yun po yung kasama, and then food. All set na ang dream birthday na magdadalaga ng si Keith. Nakaredy na ang gown niya at maging ang susuotin ng mommy ng debutant. Pero itong si Janice, bigla raw kumambyo. Ang problema kasi noon, June 15 dibo ng anak ko, may kasabay yung anak ko ng birthday ng 1-year-old sa Tansa po. And then, sinabi niya sa akin na, ma'am, double event po ako. Ang sabi ko sa kanya, sige kasi 6:00 naman yung sa akin. Gabi pa. Gabi naman ako. Ang sabi niya sa akin, umaga, ma'am, sabi niya, padalhan mo ako ng 5K kasi nga po, sabi niya, yung food mo, nandito na, pinaluto ko na po sa'yo. Sabi niya ganon. Sabi niya, hindi ko ma-deliver kung hindi mo babayaran. O di siyempre, ako, kasi tiwala naman ako sa kanya, pinadalhan ko siya ng 5K. And then after noon, 3:00, tumawag siya sa akin na, ma'am, sabi niya, pwede po ba padalhan mo ako ng kulang mo na 5K? Sabi niya. Sabi ko sa kanya, wala akong pera. Sabi ko, dito na lang mamaya. Nagmamakaawa siya sa akin, ma'am, parang awa mo. Kahit magkano lang po. Pinadala ko yung 3K. Budol alert! Ipanatag sa event coordinator ang plano kung paano at saan gagamitin ang budget. Dapat malinaw kung sino ang mga supplier at paano sila mababayaran. Gumawa rin ng kontrata na siya ang sasagot sa mga gastos o danyos sakaling hindi mabayaran ng mga supplier. Ang mga ipinangakong inclusion ng kanyang package, no-show na sa mismong araw ng event. Sabi ko sa kanya, Janice, nasaan ka na? Sabi ko sa kanya. Bakit 6:00 ang usapan natin na magdidibo? Ang dami ng bisita, nasaan ka na? Upo, ma'am, darating po kami. Nagkaroon lang po ako dito ng problema, ma'am. Antay lang po, darating na po. Sabi ko, ano ba? Prangkahin mo ako kung wala para magawaan ko ng paraan. Ma'am, ang lakas po ng ulan. Promise, darating po kami. Sabi niya, wala po, 9:30 po ng gabi. Wala pong Janice na dumating. So, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko po. Unti-unti nang gumuho ang mundo ng mag-ina dahil ang plano nilang programa sobrang atrasado na. Ang ginawa ng anak ko, bumaba at nagpunta po sa court. Nagsabi, kasi ang dami na pong bisita eh. Hindi na po alam kung anong gagawin. Sabi ng anak ko, pasensya na po kayo, na-scam po yung tibo ko. Sabi niya, si mama hindi na po alam kung anong gagawin. Para mairaos ang debut ni Keith, sina Angeli at kanyang kapitbahay nagtulong-tulong na. Ang mga pinalutong ulam na sana ay backup, naging instant handa para sa mga bisita. Ang ginawa po ng asawa ko dahil may pagkain po dito sa bahay na para po sana sa bahay. Hinakot po papuntang court.
And then, yung sound system po, nag-rent po kami ng video okay. And then, yung dito po sa bahay, binuhat din po papunta sa labas. Ang mga kaibigan at kaklase ni Kate, naging stage at art designer bigla. Naitayo nila ang simpleng backdrop. Hindi ko na po talaga alam kung anong gagawin ko po sa sarili ko nung araw ng June 15. Napakasakit po, buhat po pinaghandaan ko po yung tipo ng anak ko. 2 gown po niya, puro bago po. Tapos sa asawa ko, sa anak ko, ako din po. 1 taon ko po pinaghandaan yung tipo ng anak ko kasi kaisa-isa ko lang pong anak na babae yung anak ko. Tapos ganun pa po nangyari. Trabaho ni Angeli ang maging bantay sarado sa mga kawatan, pero aminado siyang naging madulas si Janice at nakalusot sa kanya. Nabuo po yung GC po ng na-scam po ni Janice, daan po sa akin. Pero hindi po akong gumawa ng GC kasi 3 araw po ang pangyayari. Hindi ko pa alam kung ano gagawin ko. Nasa 50 po, mahigit 2019 pa po lumabas po yung na-scam ni Janice. Sobrang dami po din namin. Hindi lamang mga kliyente, maging mga supplier, biktima rin daw ng mambubudol umanong event coordinator na si Janice. Nasa group chat na binuo nila Angeli si JR, isang freelance videographer. Si JR ang supplier sa birthday party na hinawakan ni Janice noong umaga ng June 15. June 15 yung event namin kay Janice. Kinuha ako as freelance. Kailangan daw niya ng videographer. So tinanggap ko. Ako yung unang-unang dumating doon. Si Janice agad yung nakita ko. Ang ginagawa nila, sineset up nila yung backdrop. Walang naging pagdududa si JR dahil smooth naman daw ang pagsisimula ng kanilang coverage. Pero nang makausap na niya ang mismong kliyente, mainit ang ulo nito kay Janice. Dumating na yung kliyente. So nag-roll na ako, interview. Tapos doon na lumabas yung unang negative. Sabi nung kliyente, naiinis daw sila kay Janice. All throughout, hindi na masyado kinakausap ng kliyente si Janice. Maayos yung takbo ng event, yung flow. Nagkagulo na lang nung natapos na. At mas lalong lumakas ang kanyang kutob nang ang ilang supplier na kasama nila bumubulong na huwag silang aalis sa event na hindi nakukuha ang bayad mula kay Janice. Ilang supplier yung nabayaran. Nandun lang siya, palakad-lakad siya dun sa event place. May tinatawagan, may kausap. Ayun, ganun lang siya. Parang normal lang sa kanya. Lumapit sa amin, sabi pasensya kasi hindi daw siya makakapagbayad ngayon. Mamayang hapon daw, mamayang gabi magbabayad siya. Kasi daw, hindi pa nare-release yung cheque niya at madalas hindi nagbabayad sa mga supplier. Nakapag-research pala sila na scammer nga yun si Janice. Totoo ang naging kutob nila. Hindi raw nabayaran sina JR at ang ibang supplier na kinuha ni Janice. Aray! Si kuya na nag-ice cream, ayun, wala talaga siyang nakuha noon. Kami ang nagbigay ng 200 para may panggasolina siya, para makaalis na rin. Dahil walang bayarang naganap ng araw ring yon, sila JR at ang iba pang supplier nagdesisyong dalhin si Janice sa presinto para sampahan na ng reklamo. Sa presinto, nagharap sila JR at si Janice. Pero ito na pala ang magiging huling pagkikita nila. Ang in-advise na din ng barangay, idiretso na sa pulis kasi hindi pala yun first time na multiple times na niyang ginawa to. Kinuha ko rin naman yung number niya doon. Sabi ko, Janice, mag-text ka sa akin na ito yung kulang mo sa akin, tas babayaran mo ko. Nangangako naman siya na babayaran niya. Sabi ko kay Janice, unahin mo yung photographer. Nabayaran naman niya si photographer pero at the end of the day, kulang siya ng 800 yata. Nakiusap si client sa akin na okay lang ba na ito na lang yung amount na ibabayad ko. Pumayag naman ako na yun yung amount. Parang from 4,000 to 5 lang yung binigay. Susunod, event producer. Talaga bang hindi na nagtanda?
Walang bibitiw sa Budol Alert. Si Janice po, pag nakita mo siya, mabait na tao, pero hindi mo po alam na siya po pala ay isang scammer. Mabait at madaling kausap, magaling din sa mga binibitawang salita. Ika nga, mabulaklak ang dila. Iyan daw ang mga nakatagong alas ng inirereklamong mambubudol umanong si Janice Oliver. Si Janice po, pag nakita mo siya, mabait na tao, lahat gagawin niya. Para kumagat ka sa offer Kumagat niya. ka, pero marami po siyang freebies na i-offer. Tapos parang mapag-isip mo siya na, oo nga no, mura. Pero mura nga, scammer pala. Pati ang kinuhang videographer na si JR, aminadong magaling magbitiw ng mga pangako si Janice. Mukha siyang stress. Well, kita mo sa mukha niya na mukha siyang stress. Tapos, pero parang normal lang sa kanya. Parang akala mo talaga may pambabayad siya mamaya. Ang paghahanap ng hustisya ni Angeli at JR, nagkaroon ng linaw nang mahuli si Janice sa isang kasal na iniskam na naman niya. So meron po kayong, dun po sa group chat, Yes ito po. pong si Sir Ron ay nag-message na, ako naman, ikakasal ng Apo, July ganun, 5. opo. Tapos ano po nangyari sa kasal na ito? Nangyari po yun, ganon din nangyari, nagkagulo din sila umaga pa lang. Morning pa lang, nagkagulo na po sila. And then, sa mga supplier, kasi ayaw isit up ng supplier kung hindi babayaran. And then, may balak daw siya sanang tapaka. Ang ginawa naman ng venue event, kinulos po yung venue at binantayan si Janice. Kaya po siya nahuli, nadala po sa police station ng Naik, Cavite at nakulong po siya ng 8 days. Inakala nilang ang pagkakakulong na ito ni Janice ay magsisilbing aral na sa kanya at ang mga atraso niya sa mga tao unti-unti na niyang babayaran. Pero mapabarangay man o sa presinto, no show na itong umano'y manloloko. Ang usapan sa barangay, July 3, 5K. And then yung 22K hanggang katapusan po ng July. Hanggang alas 2 po kami ng umaga nag-antay, wala pong Janice na dumating. Ang hanggang ngayon po, wala pong dumating. Nabanggit nga sa amin ni Angie na ito raw si Janice ay patuloy ang paghahanap ng mga panibagong pwedeng mabudol. Kung pupuntahan nga natin ang Facebook page niya na C. Alia Riel Events Management Services, makikita mo dito na ang dami niyang mga posts. At pinakabago pa ay July 27 lang, 2024 pa. Pero isa pang kapansin-pansin dito ay naka-off ang comment section. So hindi ka pwedeng magkomento sa mga posts niya. Ang pagsisiwalat na ito ni Angeli at JR, paraan nila para mapigilan at maiparating sa karamihan ang pambubudol umano ng event coordinator na si Janice. Yung sa akin kasi, gusto ko sana siya talagang, kasi gusto ko talaga sana nga makulong pa siya ulit. Parang naisip ko na, tama na parang ayoko na kasi sabi ko, sobrang sagabal yung ginawa niya Kaya lang, ayoko naman na mangyari sa iba. Hindi biro ang oras, lalo na ang pera na nilalaan natin sa mga okasyon na minsan lang mangyari sa ating buhay. Kaya naman, doblehin din natin ang pag-iingat, lalo na sa mga taong walang kaluluwa na nanlalamang sa kanilang kapwa. Sabi nga, may balik din ang karma. Ako si Nikki De Guzman at ito ang aking Budol Alert. Sa pagbabalik ng Budol Alert, pati pala National Bureau of Investigation o NBI nagagamit na sa pambubudol sa pagpapatuloy ng Budol Alert ni Nikki De Guzman. Pati pala National Bureau of Investigation o NBI na siyang pinakamataas na investigating body ng pamahalaan nagagamit na sa pambubudol. Kwento mo nga, Nikki. Eto nga, Lucci, yung guro na nabudol na nga siya ng Tascam nang lumapit pa siya sa NBI para humingi ng tulong. Oo. Nabudol pa siya ng fake na NBI page. Ay, grabe, kinopya. Doon siya naloko.
Pasukan na naman, balik eskwela na ang mga bagets, balik na rin sa pagtuturo ang mga guro na magbibigay ng grado kung bagsak sila o pasado. Kasabay ng balik eskwela ang balik pasakit din sa mga balikat ng gurong katulad nila Teacher Mina. Sa kakarampot niyang isinasahod, ipit na ipit ang panggastos para sa kanyang sarili at pamilya. 15 taon sa pagtuturo sa pribadong pamantasan ang itatago natin sa pangalang si Teacher Mina. Napakadalang ang pagtaas ng sahod sa mga katulad niyang part-timer lang at dahil pamilyado na, dagdag din sa iniisip niya ang panggastos ng mga anak na nag-aaral pa. Una sa lahat, hindi naman ganun kalaki ang sweldo namin. Part-time lang din po kasi akong teacher. So, hindi po lahat, syempre rin na ibibigay yung benefits ng full-time na teacher, lalo na po sa isang kolehiyo. So, yun. Kaya medyo marami rin po ako ibang racket na pinapasukan para lang po mapunan yung pang-araw-araw naming gastusin. Kaya naman, nang may sumilip na pagkakataong kumita ng extra, si Teacher Mina wala nang tutorial pa at hindi na kinalkula kung ano ang papasukin niya. Noong April 10, 2024, nakatanggap siya ng mensahe sa isang chat application. Nag-alok ng trabaho sa kanya kung saan pwede siyang kumita ng extra. Walang kahirap-hirap na sideline, kumbaga. Nung una, sa Viber sila unang nag-message na parang mag-click ka lang ng mga page sa TikTok o kaya sa YouTube. Tapos, ayun na, bibigyan ka nila ng pera. So, wala kasi akong magawa nung araw na yun. Na-curious ako, kaya ako sinubukan, ano ba talaga to? Kasi nga, parati rin ako nakaka-receive ng ganyang mga messages. Pero ito talaga parang kakaiba kasi may pangalan pa, buo pa yung pangalan, may profile picture, so parang feeling mo talaga totoo. So yun, tas nilipat na niya ako sa Telegram. Tas doon na niya ako sinali sa isang group chat kung saan magde-deposit ka na ng medyo malalaking amount ng pera para matriple yung dineposit mo sa kanila. Sa simpleng click, triple ang balik. Nakita ni Teacher Mina na sa ilang minuto lang ng paglalike, tumubo na ang kanyang perang idineposito. Na-attract ka sa pera na pwede mo makuha. And then number 2, parang wala na. Pakadali, di ba? Nakaupo ka lang, nag-click ka lang sa telepono mo, tapos babalik na agad sa'yo ng ganong kalaking pera. Siyempre, kumpara yun sa trabaho mo na ginagawa mo na mahigit 10 oras sa araw-araw, talagang convincing siya talaga. Dapat sa loob ng 1 oras, makapag-deposit ka ng ganitong klaseng amount ng pera mo. Pero sa kalagitnaan ng pagdedeposito ni Mina, bigla na siyang kinutuban. Ang mga ideneposito niya kasing pera, wala nang balik na tripleng kita. Doon na ako medyo parang natauhan na parang mali na yata itong ginagawa ko. Para akong wala sa sarili. Kasi parang hindi pa ako nagising dun sa... Kasi nung nagde-deposit ako dun sa bank ko, yung online banking, na ayaw nang pumasok yung deposit. Nabiktima si Teacher Mina ng mga bot o robot na kausap niya sa chat at nag-alok na sumugal ng malaking pera. Mga big-time ang bubudol ang mga nasa likod ng modus na ito. Budol alert! Task scam ang tawag sa online modus na nagsisimula sa alok na part-time job. Huwag basta-basta kakagat sa pangako nitong double the money. Pinaghirapan ko yung pera na yon, hindi naman yan pinulot lang. At dun ko rin na-realize na parang nakakahiya naman yung ginawa ko sa sarili ko. Naniwala. Magkano yung nakuha dun sa task ka? Almost 90,000 yung nakuha. From your savings pa yun? Oo. Mhm. Tapos nung naisipan mong magreklamo, saan ka unang pumunta? Una, siyempre nag-search ako, inisip ko NBI. Ang una kong siyempre pinuntahan na website ay yung sa NBI.
Tapos tiningnan ko dun yung cybercrime division nila, tapos may email. So, nag-email ako. Sa tagal niya sa pagtuturo, hindi lubos sa akalain ni Mina na sa ganitong paraan niya matututunan ng kanyang leksyon. Kaya naman, para mabawi ang perang nakuha sa kanya, si Mina sumangguni na sa otoridad. At una niyang nilapitan ang National Bureau of Investigation o NBI na agad-agad namang sumagot daw sa isang social media page na nakita niya. Wala naman akong oras pumunta talaga sa NBI na opisina kasi nga nasa trabaho ako parate. So, naghanap ako sa Facebook. Siguro parang after a few hours lang, may nag-reply na. Nag-message ka sa Facebook page, sumagot. Anong mga unang pinagawa sa'yo? Ang unang pinagawa sa akin, binigyan niya ako ng email. Iba dun sa in-email ko. Pero same NBI Cybercrime Division din. Pero Gmail na siya. So, syempre ako, since siya naman yung nagre-reply at kumakausap sa akin, so, naniwala ako. Paniwalang-paniwala si Mina dahil mukhang legit daw ang NBI agent na kausap niya. Nagbigay din ba siya ng parang proof na talagang Oo, taga-NBI siya? nagpakita siya sa akin ng NBI agent ID. Tapos may mga application, iba pang forms na parang withdrawal money form kung saan ilalagay ko dun kung saan ibabalik yung pera ko. Tapos pati legal government ID ko hiningi rin. Pero para maproseso ang mga dokumento, si Mina kailangang magpakawala ng 10,000 piso. Nanghingi rin sila ng bayad para maproseso yung kaso ko. Nung una, parang processing fee lang na 650 pesos. Tapos nung pangalawang nanghingi na ulit sila, is mga 10,000. Saan nila pinapa-deposit ito? Meron silang dalawang account na binigay. Isang GCash, saka isang CIMB bank account. So dun ko sa dalawang yun na napadala yung pera. Cash transferred. Pero ang di umano'y NBI agent, no seen na sa mga message. Nung pagkatapos nilang nakuha yun, ayun na, hindi na nag-reply. Wala nang reply. Tuwing magme-message ako sa messenger, hindi rin na siya tinitingnan. So, hindi Maski na siya sa nag-email at wala hindi na. na rin nag-message. Wala na. Tapos doon ko na na-realize na, okay. So nagtanong ako doon sa kakilala namin. Doon ko lang naalala na may kakilala nga pala ako sa NBI. Tapos pinatanong ko kung ano ba talaga yun. Tapos may kausap na ako isang tao sa Cybercrime Division at sinabi niya sa akin na wala silang NBI Facebook page. So, na-scam po kayo ulit, ma'am. So pag sinearch nyo ang National Bureau of Investigation o NBI sa social media, particular dito sa Facebook, ang dami-dami nyong FB pages na makikita dyan. Iba-iba ang pangalan, National Bureau of Investigation Cybercrime Complaint Center, meron din namang NBI Cybercrime Complaint Center, pero nilinaw nga ng NBI sa amin na iisa lang ang kanilang official Facebook page at ito po ay National Bureau of Investigation. Wala pong nakadikit na department na cybercrime o complaints desk. Pero ang mahirap po dito, lahat ng ibang mga peking account, marami rin pong followers yung iba. At ang mga pinopost po nila ay official posts din ng NBI. So mukha po talaga siyang legit. Nakalagay pa po dito yung mga emails, nakalink pa yung email ng NBI. So kung di ka po talaga masyadong mapanuri, mabubudol ka nga po, gaya ng nangyari kay Miss Mina. Naghahanap lang ako talaga ng oras para ma-i-report siya sa NBI. Since meron na akong kausap, pero yun nga, hindi lang talaga ako makapunta dahil linggo lang ang day off namin. Ang sa akin siguro talaga, mag-iingat na lang talaga tayo at huwag tayong magtitiwala agad. Yun lang po talaga masasabi ko kasi kahit ako na hindi naman dapat ko ginawa yun, nagawa ko pa rin Nadala pa rin ako at nabudol pa rin ako sa bagay na to. Kung sino pa ang nagtatrabaho ng marangal, sila pa ang ginugulangan.
hindi ko lubos na maisip na ang mga taong humuhubog ng karunungan para sa ating mga kinabukasan tulad ni Teacher Mina, natutunan ng leksyon sa isang hindi magandang karanasan na magsisilbing aral sa kanya at paalala naman sa atin. Ako po si Nikki De Guzman at ito ang aking Budol Alert. May umaalingasaw na namang modo sa mga kawatan. Iba't iba ang muka, pero iisa ang style ng panggagancho. Extra Budol Alert! Ikinuwento sa social media ng isang biktima kung paano siya nabudol ng sales agent ng mga pabango sa mall. Nangyari raw yon bago magsara ang department store. Nilapitan daw siya ng isang sales agent kuno ng mga mamahaling pabango. Ang alok sa kanya, malaking discount o bawas presyo sa orihinal na presyo ng nakadisplay na pabango. Paniwalang-paniwala raw siya dahil forma lang forma at mukha talagang legit na promo agent. Pinaamoy pa nga raw sa kanyang tester kung gaano kabango ang tinda niya. Madulas ang dila at talagang kapani-paniwala. Kinagat naman daw yon ng biktima dahil bukod sa mura, orig pa. Yon ang akala niya dahil pag uwi niya pala sa bahay, doon na niya nalaman na peki pala ang nabili niyang pabango. Nako, hindi niya napansin na pati spelling ng brand mali-mali pa. At ang amoy, nako, malayong malayo sa orig. Paano nangyari yun? May mga kawatan palang second-rate, trying hard copycat sa mga mall. Ginagaya ang bihis at forma ng mga legit na sales agent. Sumasali sila kapag malapit ng magsara ang mall para magmukhang last-minute promo ang inaalok nilang pabango. Murang-mura yun, inaalok dahil peki nga. Kaya huwag magpauto. Kunin ang pangalan at kilatisin ang ID kung totoong staff ng mall bago bayaran ang bibilin. Tiyaking orig, i-check ang packaging at tiyaking galing talaga ito sa ibang display ng mga pabango. Kapag naamoy mong impostor, markahan na sila at tawagin ang security sa mall. Turuan sila ng leksyon para last na nila yan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Lucy Cruz Valdez. Tandaan, maging alerto, huwag magpabudol.